Magandang umaga Pilipinas, sa kapapasok lamang na detalye. Kinumpirma ng Pag-asa itong pagtatapos ng El Nino 2015-2016 phenomenon. Sa katatapos lamang na press conference ngayong umaga, inanunsyo nitong Climatology and Agrometeorology Division na nagsimula ng maobserbahan itong neutral condition. Yan po ay sa Central and Eastern Equatorial Pacific. Ang ibig sabihin lamang po niyan, kung dati ay abnormally high yung sea surface temperature, sa ngayon ay nasa normal na itong kondisyon. At kaugnay naman itong pinangangambahang La Nina, ayon po sa Pag-asa, posible itong ma-develop ngayong July, August o hanggang sa buwan ng Setyembre. Nananatili namang nakataas itong La Nina Watch kaugnay nito habang inaasahan natin itong 9 hanggang sa 15 mga bagyo. Yan po ay posibleng pumasok o ma-develop dito sa ating bansa hanggang sa pagtatapos ng taon. Update sa Bagyong Butchoy, ating pag-usapan matapos ang isang paalala. Be safe tuwing may bagyo. Tumutok sa lagay ng panahon. Manatili sa loob ng bahay at lumayo sa mga bintana para di masugatan kung nabasag ang mga ito. Maging handa sa posibleng brownout. Sa paglikas, siguraduhin nakapatay ang main switch ng kuryente, mag-head count at dalhin ang survival kit. Kung nasa labas, umiwas sa mga puno, poste at anumang bagay na maaaring tumumba o mahulog. Maging laging handa para mailigtas ang sarili at ang pamilya. Samantala, lalo pang lumakas itong ating binabantayan na si Bagyong Butchoy. Sa ngayon, nasa ilalim na po nitong Tropical Cyclone Warning Signal number 1, itong Batanes Group of Islands. Ibig sabihin, posibleng maranasan itong lakas ng hangin na aabot sa 30 hanggang sa 60 kilometers per hour sa susunod po yan na 36 na mga oras. At kaninang alas 11 nga ng umaga, huling namataan ang nasabing bagyo. Yan po ay sa layong 825 kilometers. Silangan po yan ang bahagi nitong Kalayan sa may Cagayan. Taglay nitong nasabing bagyo ang lakas ng hangin na umaabot sa 195 kilometers per hour at bugsong pumapalo naman sa 230 kilometers per hour. Inaasahan natin itong patuloy na pagkilos niyan sa direksyong northwest. Yan po ay sa bilis na 30 kilometers bawat oras. Kung babalikan naman natin ang track ng nasabing bagyo, matatandaan natin kahapon araw ng Martes nang ito po ay pumasok dito sa ating boundary. Kung mananatili naman itong taglay na bilis at direksyon nito bukas at sa Biyernes, inaasahan po natin na ito'y nasa bahagi na nitong Batanes Group of Islands at posible naman na lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Pagsapit po yan ng Sabado hanggang sa araw ng Linggo at inaasahan natin na tatahakin yan itong direksyon na patungo sa may bahagi ng Taiwan. At samantala inaasahan din natin itong moderate hanggang sa heavy rainfall. Dito po yan sa mga lugar na sakop itong 550 kilometers na diameter ng nasabing bagyo. At samantala dahil pa rin dito nga sa Bagyong Butchoy, nakataas ngayon itong gale warning. Dito yan sa may bahagi nitong northern hanggang sa eastern seaboard nitong Luzon. Ang ibig sabihin po niyan, pinagdodoble ingat. Yan po ay sa maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan itong mga may maliliit na sasakyang pandagat. At kasabay nga nitong pag-iral nitong hanging habagat, partikular po yung dominante ngayon dito sa may bahagi nitong Southern Luzon, pati na rin dito sa may Visayas, inaasahan po natin yung maulap na kalangitan. Posible pong umiral itong may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Dito po yan sa atin, sa Metro Manila hanggang dito sa may bahagi nitong Central Luzon, pati na rin dito sa may bahagi ng Cavite, Laguna, Batangas at pati na rin sa may bahagi ng Quezon. Sa bahagi naman itong Mimaropa, inaasahan din natin itong same weather condition. Ganyan din itong dapat paghandaan ng mga residente nitong Visayas, pati na rin dito sa may bahagi nitong Bicol region, Northern Mindanao, kasama din dyan itong Caraga at dito sa may Davao region. Sa natitirang bahagi naman itong ating bansa, inaasahan po natin itong generally fair weather condition. Ibig sabihin po niyan, bahagya hanggang sa maulap na kalangitan yung mararanasan at posible pa rin yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Zonio. Magandang tanghali po at mag-ingat po kayo.